Maganda at mapagpalang araw muli mga sir. Nandito naman po tayo sa ating channel upang makapagbigay aral or additional learning po kung paano natin palitan ang ating AC compressor, clutch plate, pulley at saka magnetic coil. So tara, samahan niyo ako kung paano natin palitan ng bago ang lumang mga components na to ng ating sasakyan Honda City 2010 model. So ang unang natin gawin, tanggalin muna natin yung terminal ng negative para safe tayo sa pagtrabaho. So gumamit lang tayo ng 10mm. Yan, combination range or open range. Yan, tanggal na. So at least safe tayo sa pagtrabaho. Yan sir. So ang next natin gawin, tanggalin natin yung kanyang belt, dry belt. So yan mga sir. So itong papalitan natin yung kanyang clutch plate tsaka yung kanyang pulley. Yan, compressor pulley. Kasi ang nangyari dito sir, pudpud na po yung kanyang surface between compressor pulley and clutch plate. So meron pa siyang gas. Pagka nag-automatic po siya sir, energize yung kanyang clutch coil sa loob. Nagkakaroon na po ng matinding friction at umiinit po yung kanyang compressor pulley na nagtatransmit sa katawan niyang init pati dun sa kanyang compressor coil. So ang kanyang compressor coil ay merong thermal protection sa kanyang internal wiring. So nagka-cut off yon minsan pagka mainit na yung masyado yung friction dito sa between compressor pulley and clutch plate. Ito po yung plate nito. So palitan natin to, yung tatlong component, yung clutch plate, pulley, tsaka yung coil niya sa loob. Okay sir? So ang gagawin natin nito, babad muna natin to sa DW40 para matanggal to yung kalawang. Madali nating tanggalin. Tapos release, kunin natin to yung belt. Okay? So samahan niyo ako kung paano natin tanggalin ito. So pero bagong lahat sir, babad muna natin sa DW40 yung kanyang nut. Yan, babad muna natin siya ng saglit lang. Ayan, nababad na natin yung kanyang nut. Pwede na natin tanggalin. Naluwagan ko na to. So yan, tanggalin na natin yung nut. Tapos dahan-dahan natin tanggalin yung kanyang plate. Ayan, madali lang. Yan, yan yung kanyang plate. So mapapansin nyo, gastado na po. At mapapansin ninyo, sagad na po. Yan o, yung kanyang rivet dito, kinakain na ng kanyang pulley. Kaya mataas yung friction, tumataas yung temperature, naipektuhan ngayon yung clutch coil nya at nagtitrip. Ayan. So mapapansin nyo dito, meron tayong spacer doon. Napaka-importanting spacer na yan. So papakita ko sa inyo mamaya kung paano ang tamang space or clearance between the pulley and the clutch plate, kung ano ilang mm. So simulan natin tanggalin yung kanyang pulley, pero prior to that, tanggalin muna natin yung belt. So ayan, natanggal na natin yung kanyang dry belt. Tanggalin na natin yung kanyang retaining C-clip. So gagamit tayo ng C-clip remover tools. So ito yon, C-clip. Yan, yan yung tanggalin natin. Ayan sir, na
tanggal na natin yung circlip dito na nakalak din sa kanyang pulley. Yan. So kung napapansin natin, maingay na yung kanyang bearing. So gagamitan natin ngayon ng puller para matanggal ito. Yan mga sir, gagamitan natin ngayon ng puller para matanggal yung kanyang pulley. Ito yung paraan sir kung paano natin palitan ang compressor o AC compressor, clutch, tsaka pulley, tsaka yung kanyang coil na hindi binababa ang compressor housing or assembly niya. So ito po ang ating pamamaraan para makatipid po tayo ng gastusin sa gas sa kanyang freon. So ingatan lang po natin na hindi madamay ng puller ang kanyang magnetic coil housing. Yung kinakagat lang po ng puller ang kanyang pulley lang mismo, hindi kasama yung kanyang magnetic coil. Yan na po. So dahan-dahan lang po natin iputin yan. Yan. Dahan-dahan lang po hanggat patanggal siya. So yan mga sir. So dahan-dahan na po nating tanggalin. Yan, tanggal na. Yan. Gawin natin puller. So yan na po. Yan. So tanggal na yung kanyang pulley. Yan po. Yan yung kanyang pulley. Yan po yung kanyang clutch. Yan. Coil magnetic clutch. Meron pong winding yan sa loob. Kaya sa sobrang tagal na po, nangingitim na. Sa init, sa friction. Sa loob nito sir, meron siyang thermal protection. Pagka sobrang init na ng compressor due to friction, so magti-trip off to. Minsan naranasan natin na nakauna yung switches dun sa AC sa loob ng kanyang board o dashboard. Hindi pa rin gumagana o lumalamig yung ating AC. So ito yung minsan sa sobrang katagalan na rin, like 20 years, 10 years na paggamit, kailangan ng palitan to. Tsaka yung kanyang pulley, ayan, may kain na po, marami na pong kain. So ito pong nagdadagdag ng heat sa ating magnetic coil. Ayan, nagtatransmit po yung init dito papunta sa shaft dito, tapos naipiktuhan po to yung magnetic coil nya, kaya nagtitrip. Kaya walang lamig. Minsan pagka lumamig na po to, saka pa lang siya mag-activator, contact yung thermal protection nito sa loob o thermistor na tinatawag, saka pa lang siya magkakaroon ng magnetic field at ma-drive yung ating clutch. So ang next gawin natin, palitan natin to. Tanggalin natin uli doon sa loob. Mayroon siyang circlip uli sa loob para matanggal natin to. Okay, so samahan. At pag tandaan natin sir, pagka gamit tayo ng puller, balik natin yung nut na 14mm dito. Kasi pagka ganyan lang po, yan, pinapinta natin ng puller, may tendency na bubuka po ito. Bubuka siya. So masisira na yung kanyang shaft. Pag binalik mo yung nut, hindi mo na siya matread dahil bumuka na siya. So kailangan pagka naggamit tayo ng puller, pagtanggal ng kanyang pulley, balik natin yung nut, saka natin
dito na tututok yung shaft ng puller. So walang damage. So tara, samahan niyo ako at paano natin tanggalin ito, yung kanang magnetic clutch. So tanggalin na natin sir yung mga electrical wirings nito. Ito yung kanyang electrical wirings. Tanggalin natin yung ground tsaka yung kanyang positive terminal. Yan. Kung natanggal na nating battery, safe tayong gumalaw. So yan na po. Pili nating tanggalin ito. Ayan. So ang gawin lang po natin, tanggalin lang po natin yung kanyang C-clip o retaining clip o anong tawag nyo dyan. Ayan. Gumamit lang tayo ng tools na yan. So tanggal na. So yan na po, tanggal na. Pagkatapos tanggalin, pwede nating hugutin dahan-dahan yung kanyang magnetic coil. So yan, tanggal yan, natanggal na yan. Pero bago yan, tanggalin natin yung kanyang nut dito. Yan. So ayan master, so tanggalin natin yung nut na to. Yan, niluwagan na. So tanggalin natin yan para yung ground wala na. Tapos itong positive terminal, yan, tanggal na yung terminal, tanggal na rin yung iba to. Yun. So pwede natin tanggalin. Yan. So natanggal na yung magnetic clutch nya. Yan po yung magnetic clutch nya. Yan. So hindi natin binaba yung compressor. Yan, naka-mount pa rin, walang kagalaw-galaw yung mga bolt ng compressor, pero napalitan natin, natanggal natin yung magnetic clutch nya. Ayan. Tara, sumanat yung naman ako ulit kung paano ikabit yung bagong magnetic clutch, pulley, tsaka yung magnetic coil nya. Tanggal natin yung kanyang magnetic coil. Yan yung magnetic coil nya. Hindi natin binaba yung compressor. Yan sir. So ayan sir. So nalinis na natin yung compressor shafting nya, na pinagkakabitan ng pulley tsaka yung kanyang magnetic clutch. Yan, coil. So dyan siya kakabit yung magnetic clutch coil. Tara, samahan niyo ako kung paano natin kabit yung bagong magnetic clutch coil, pulley tsaka clutch nya. Okay. So ito sir yung kanyang bagong magnetic clutch coil. Yan yung part number nya. So made in Japan siya. So yan, kanyang part number. So bago yan, genuine. So ito po yung kanyang itsura. Pagka binili nyo to ng genuine, meron pong kasama ng C-clip sa kanyang C-clip, sa kanyang retaining clip, dalawa, sa kanyang magnetic clutch coil, sa kanyang pulley. Yan, dalawa. Saka may kasama na po siyang nut. Meron din siyang kasamang spacer, saka yung screw para mag-hold doon sa wiring ng kanyang magnetic coil clutch. So ito na po yung kanyang magnetic coil clutch. Yan. Bago po siya. Yan yung original nya. Yan, itim. So ito yung number nya. Yan. Yan yung kanyang palatandaan na original. Yan siya. So tara, kabit na natin. Yan, nakabit na natin. Na-mount na natin, pero hindi pa natin nailagay yung C-clip. So kita natin, maluwang muna to yung screw para ma-check natin na hindi tensionado yung wire habang kinakabit natin. Dapat free siya. Yan, ganyan.
Tapos sa pagkabit ng C-clip o retaining clip, dapat ito may sa kabila flat siya. Sa kabilang side ng retaining clip na to, flat siya. At ito naman parang may umbok siya. So ang flat na side dapat sa loob. Sa loob siya, hindi dapat magkabaliktad. Dapat nasa loob siya para pagka nag-clip na siya o nakalock na siya, lapat na lapat yung housing ng magnetic clutch coil niya. Okay sir, yan ang tandaan natin. So yan sir, so nakabit na natin, secure na natin yung kanyang C-clip retaining pin. So yan, okay na, matibay na. Yan, okay na to. Higpitan na lang natin ito mamaya. Okay, so secure na siya. So mga sir, ang susunod natin gawin, kakabit natin ngayon yung kanyang pulley. So ito na po yung kanyang pulley. Ito yung part number nya. So original po yan, made in Japan. So ito po. Yan. Pag bumili po kayo ng kanyang original parts, meron na po siyang kasamang deng, nut, yan, nut, saka spacer, saka meron din siyang C-clip or retaining clip. So meron din doon sa kanilang sa magnetic coil, sa clutch magnetic coil niya, meron din siya. Yan. So ito ngayon yung kanyang assembly sa kanyang pulley. So sa kanyang pulley, kasama na po yung kanyang clutch. Yan. Yan yung kanyang clutch. Ito yung pulley niya. Yan, bagong-bago yan. So ito yung kanyang clutch. Yan. So yan ang clutch niya. Kung makikita nyo, walang gas-gas, flat na flat. Dapat wag lagyan ng grasa o manuang oil na mag-contaminate nito bago ikabit, tsaka malinis. Yan. So tapos ito yung kanyang pulley. So wala rin siyang gas-gas. Yan. So flat na flat. Yan siya. So yung kanyang original, may number yan sa loob. Yan. Yan siya, yung number niya sa loob, original yan. Tara, at samahan nyo ako paano ikabit ito. So yan sir, kakabit na po natin yung kanyang clutch plate. Yan po. Pero mayroon po siyang required gap between clutch plate. Yan. Mayroon po siyang required gap between clutch plate and pulley. Yan po. Kailangan may required gap po to siya. So ang recommended gap is between 0.35 mm to 0.65 mm. So pag bumili na kayo ng kanyang set, meron na po siyang kasamang spacer. So ang spacer, meron siyang nakalagay na 0.5 mm sa spacer. Yan yung kanyang spacer, yung washer spacer niya. So kung measure natin, so 0.5 mm yung kanyang thickness. So ang recommended is between 0.35 mm to 0.65 mm. So kalahati noon is 0.5. So dito tayo sa kalahati lang. So ang kakabit natin, itong washer spacer na 0.5 mm. Yan, kasama na po to sa kanyang spare parts assembly pag binili nyo. Okay sir? So ikakabit na natin to yung 0.5 mm na spacer para magkaroon tayo ng gap dito. Yan.
So ayan, nakakabit na yung kanyang spacer o washer spacer na 0.5 mm. Ayan. Ayan, yan ang kakabit na. Saka natin ikakabit ngayon yung kanyang clutch. Ayan. So kasabay na rin yung kanyang nut. Yung nut niya is 14 mm. Ayan. Lock nut. Kasama na to sa assembly pag binili nyo. Ayan mga sir. So nakabit na natin ng tuluyan yung kanyang clutch pulley assembly. So bago na. So titest na natin ngayon kung okay na ba yung ginawa natin. Test na natin mga sir kung okay na ba yung kompresyon natin. Good. Ganda na po yung kanyang andar. Tahimik po. Napaka-sulit po yung kanyang pag-magnet yung sa clutch. Bilis na naman siya. Bilis na naman siya. Napaka-smooth po ng kandar ng ating compressor. Wala pong kaingay-ingay. Yun, release naman yung clutch. Automatic na po. Naman ang ating clutch. So normal na po yung kanyang function. At malamig na po yung suction natin. Malamig na malamig. So yan sir, yan na nakapagbigay na naman tayo muli ng panibagong aral o knowledge kung paano natin palitan na ang ating AC compressor clutch plate, pulley at clutch magnetic coil na hindi binababa ang compressor, hindi natin na-release yung freon. So at least meron na tayong kaalaman paano natin gawin ito. Sana sir, nakapagbigay ko ng araw muli sa muling pagbabalik ko ng ating pag-aaral tungkol sa mga sasakyan. Magandang araw po at God bless. Bye bye!